Kapag ang mga anak natin ay successful o may na-achieve sa buhay, tayong mga magulang ang pinakamasaya. Madalas nakakatanggap tayo ng papuri mula sa mga taong nakapaligid sa atin dahil sa swerte natin sa mga anak natin. May mga anak naman na naliligaw ng landas at ang mga magulang, kung hindi pinupuna, ay kinaaawaan sa pagkakaroon ng ganitong klaseng anak. May iba namang magulang ay ginagamit ang mga anak upang sila ay kaawaan o bigyan ng atensyon, gaya ni Dee Blanchard. Itong true crime story na ibabahagi ko ngayon ay tungkol kay Gypsy Rose Blanchard at ang kanyang inang si Dee. Ano ang nagtulak kay Gypsy na maging mastermind sa pagpaslang sa kanyang inang si Dee? Isa lang ba siyang salarin o biktima rin? Lumaki si Gypsy Rose Blanchard kasama ang kanyang inang si Dee Blanchard. Mula pagkabata ay inimbento ni Dee ang mga sintomas ng sakit ni Gypsy. Dahil dito ay dumaan si Gypsy sa ilang serya ng katakot-takot na pagsusuri at mga medical procedures kahit wala naman talaga siyang sakit. Naniniwala ang mga eksperto na ang pag-uugali ni Dee ay nagmula sa sakit sa pag-iisip na Munchausen syndrome sa pamamagitan ng proxy. Dahil gusto ni Dee na maging caregiver, nagkunwari siya at nagdulot ng sakit sa kanyang anak. Ang katotohanan tungkol kay Gypsy at sa kanyang ina ay lumabas lamang pagkatapos na iutos ni Gypsy sa isang online na kasintahan na patayin si Dee noong 2015. Ipinanganak si Gypsy Rose noong 1991. Mula pagkabata ay pinalabas na ni Dee na may sakit si Gypsy Rose. Nagsimula ito sa pagsisinungaling ni Dee na may sleep apnea ang kanyang anak. Noong 8 taong gulang si Gypsy, sinabi ni Dee sa mga doktor na may mga sintomas ng leukemia at muscular dystrophy si Gypsy, kaya kinailangan nito ng wheelchair at ng feeding tube. Sinabi rin nito na may seizures si Gypsy. Meron din itong hika at may problema sa paningin at pandinig. Dahil sa mga sintomas na binabanggit ni Dee sa mga doktor, ay niresetahan din ito ng mga gamot at nagpayo na rin ang mga ito na matulog ang bata na may breathing machine. Dumaan din sa maraming operasyon si Gypsy, kabilang na ang pagtanggal ng kanyang salivary glands. At nang nabulok ang mga ngipin ni Gypsy dahil na rin sa mga iniinom nitong gamot at dahil wala na itong salivary glands, ay pinabunot din ni Dee ang mga ngipin nito. Pero ang totoo talaga nito ay wala naman talagang sakit sa Gypsy. Ito ay may kakayahang maglakad at hindi kailangan ng wheelchair. Hindi rin ito kailangan ng feeding tube at wala rin itong cancer. Kaya ito walang buhok ay dahil kinakalbo ito ng kanyang ina. Kinalaunan, napagtanto ng mga eksperto na si Dee ay nagkaroon ng sakit sa pag-iisip na kilala bilang Munchausen syndrome sa pamamagitan ng proxy. Tinatawag din itong factitious disorder. Dahil sa kanyang sakit ay inimbento niya ang masamang kalusugan ng kanyang anak na babae upang makatanggap ng atensyon at simpatya sa pag-aalaga sa isang may sakit na bata. May mga doktor na tumingin kay Gypsy na nagsabi na walang sakit ito ayon sa medical na pagsusuri. Hindi na muling bumabalik si Gypsy sa mga doktor na sumasalungat sa kanyang paniniwala. Maraming caregivers ang naniniwala na may sakit si Gypsy dahil merong nurse training si Dee at alam nito ang mga sintomas ng mga sakit. At dahil na rin sa kagustuhan ni Dee na mapaniwala ang mga tao na may sakit niya ang kanyang anak, ay pinapainom niya ito ng mga gamot na gagayahin ng ilang particular na sakit. Walang nakitang dahilan ang mga tao na magsinungaling si Dee tungkol sa kalusugan ng anak. Bagkus ay pinupuri nila ito dahil napakamabait, maalaga at mapagmahal nito sa anak. Nang nakakapagsalita na si Gypsy ay inutusan nito ni Dee na huwag magbigay ng impormasyon tungkol sa mga nararamdaman nito, lalo na kung may appointment sila sa doktor. Sinabihan din ni Dee ang ama ni Gypsy na si Rod Blanchard na may chromosomal disorder si Gypsy, kaya naman humantong ito sa kanyang napakaraming medical issues. Pinuri ni Rod si Dee dahil inaalagaan nitong mabuti ang kanilang anak.
Napansin ng ilang kamag-anak ni Didi na parabang hindi kailangan ni Gypsy ng wheelchair at kapag may mga nagtatanong na ay lumalayo silang mag-ina. Matapos sirain ng Hurricane Katrina ang kanilang bahay sa Louisiana, lumipat ang mag-ina sa Missouri. Sinabi ni Didi na biktima sila ng Hurricane Katrina kaya sila at si Gypsy ay nakatanggap ng tulong noong 2005. Nakakuha pa nga ng media attention ng single mother na si Didi dahil sa meron itong baldadong anak. Kaya naman nagtulong-tulong ang buong komunidad para tulungan sila. Sa Missouri, walang sawa pa ring dinadala ni Didi ang kanyang anak sa mga appointment sa mga doktor. At kung nagtatanong ito ng medical history, agad namang sinasabi ni Didi na nawala ang mga ito dahil sa Hurricane Katrina. Kapag nagkakamali si Gypsy ay pinipisil ni Didi ang kamay nito at kung mag-isa na lamang silang dalawa ay hinahampas ito ni Didi ng coat hanger. Kahit na noong teenager na si Gypsy ay patuloy pa rin ang pagsisinungaling ni Didi na may sakit si Gypsy. Na mga panahong ito ay kumbinsido na si Gypsy na wala siyang sakit at hindi rin niya kailangan ng feeding tube at wheelchair. Sa panahong ito, nagsimula na rin magsinungaling si Didi sa tunay na edad ni Gypsy. Noong 2008, lumipat sa bagong tahanan sa Springfield, Missouri sina Gypsy at Didi. Ang bahay ay itinayo ng Habitat for Humanity. Pininturahan ito ng pink at merong ramp para sa wheelchair. Meron din itong hot tub. Nakatanggap din ng mag-ina ng mga benepisyo kasama ng mga charity-sponsored na mga concerts at sa Disney World. Si Didi ay patuloy na nakatatanggap ng atensyon sa pagiging mabuting ina at matapat na tagapag-alaga ng anak. Noong 14 si Gypsy ay nakakita siya ng neurologist sa Missouri na naniniwala na siya ay biktima ng Munchausen syndrome sa pamamagitan ng proxy. Gayunpaman, hindi kailanman iniulat ng doktor ang kanyang kaso sa mga otoridad. Sa mga susunod na panayam, sinabi ng doktor ang kanyang paniniwala na walang sapat na ebidensya para kumilos. Noong 2009, isang hindi kilalang ulat ang ginawa sa mga otoridad na nagsasaad na walang medical na batayan ang mga sakit ni Gypsy. Nagresulta ito sa 2 caseworkers na bumisita sa kanilang tahanan, ngunit kinumbinsi sila ni Didi na walang problema. Habang tumatanda si Gypsy, nagsimulang magsinungaling si Didi tungkol sa kanyang edad, hanggang sa baguhin ang mga petsa sa birth certificate ni Gypsy para maging mas bata ang kanyang anak. At ayon na rin kay Gypsy, dumating ang panahon na hindi na rin niya alam ang tunay niyang edad. Nakakalusot si Didi dahil sinasabi nito na ang orihinal na birth certificate ay kasamang napinsala ng Hurricane Katrina. Lumaon, nagrebelde na si Gypsy. Noong 2011, sinubukan ni Gypsy na lumayo sa kanyang ina sa pamamagitan ng pagtakas, kasamang isang lalaking nakilala niya sa isang science fiction convention. Ngunit hindi nagtagal ay natuntun sila ni Didi sa pamamagitan ng mga kaibigan. Nakumbinsin ni Didi ang lalaki na si Gypsy ay isang minor de edad, kahit na siya ay talagang 19 na noong panahong iyon. Ayon kay Gypsy, pagka-uwi nila, sinira ni Didi ang kanyang computer at pinusasan at kinadena sa kanyang kama ng 2 linggo. Sinabi rin ito sa kanya na nag-file na ito sa pulis at sinabi sa mga ito na wala siyang kakayahan sa pag-iisip kaya tumakas man siya at pumunta sa pulis ay walang maniniwala sa kanya. Sa kalaunan ay nakabalik online si Gypsy. Sumali siya sa isang Christian dating site kung saan nakilala niya si Nicholas Godejohn. Si Nicholas ay may criminal record na indecent exposure at may mental illnesses na dissociative identity at nasa autism spectrum. Sinabi ni Gypsy dito ang totoo tungkol sa mga aksyon ng kanyang ina at nauwi sa paghiling sa lalaki na patayin si Didi upang sila ay magkasama. Noong Hunyo 2015, pumunta si Nicholas sa kanyang bahay at sinaksak si Didi ng 17 beses sa likod habang natutulog ito. Si Gypsy naman ay nasa banyo, tinatakpan ng mga tenga para hindi marinig ang sigaw ng ina. Matapos ang krimen ay nagtalik ang dalawa at tinangay ang $4,400 mula sa bahay ni Didi. Tumungo sila sa isang motel kung saan sila ay naglagi ng ilang araw, saka sumakay ng bus
papunta sa bahay ni Nicholas sa Wisconsin. 2 beses na nag-post si Gypsy sa Facebook account na ibinahagi niya sa Facebook account ng kanyang ina. Minsan ay sumulat ng patay na ang B na yon. Kalaunan ay pinalawanag niya na ginawa niya ang mga post dahil gusto niyang matuklasan ang katawan ng kanyang ina. Dahil sa kahina-hinalang post ni Didi sa Facebook, walang sumasagot sa tawag sa bahay nito at wala ring nagbubukas ng pinto, ay tumawag na ang mga kaibigan at kapitbahay nito sa 911. Natagpuan ng mga responde ang wala ng buhay na katawan ni Didi. Nag-alala ang mga kapitbahay dahil wala si Gypsy. Isang kapitbahay ang madalas nakakwentuhan ni Gypsy ang nagsabi tungkol sa relasyon ni na Gypsy at Nicholas. Na-track ang IP address ni Nicholas at doon na nahuli ang dalawa. Kinalaunan ay nireport ng media ang katotohanan sa buhay ng mag-ina na wala talagang sakit si Gypsy at inabusi ito ng ina para walang may makaalam at para makontrol ito. Ngayong nasa labas na ng bilangguan, si Gypsy ay hindi masaya na si Didi ay patay na. Dahil nakadokumento sa medical records ni Gypsy ang pang-aabusong pinagdaanan niya, nagawa ng kanyang abogado na ayusin ang mga kasong kinaharap niya sa pagkamatay ni Didi. Noong 2016, hinatulan si Gypsy sa second-degree murder. Siya ay sinintensyahan ng 10 taon sa bilangguan, ngunit pinalaya matapos ang 8 taon noong December 28, 2023. Si Godejohn ay napatunayang nagkasala ng first degree sa pagpatay noong 2018 at sinintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Sinabi ni Gypsy na pagkatapos lamang ng kamatayan ni Didi, napagtanto niya ang lawak ng panlilinlang sa kanya ng kanyang ina. Bagamat alam ni Gypsy na kaya niyang maglakad at kumain ng regular na pagkain, naniwala pa rin siyang may leukemia siya. Ngayon, malusog si Gypsy. Sinabi rin niya na mas nasisiyahan siya sa kalayaan sa bilangguan kaysa sa buhay niya nung kasama niya ang kanyang ina. Gayunpaman, nang tanungin ni Dr. Phil kung natutuwa siyang patay na ang kanyang ina, sinabi niya, "Natutuwa ako na wala na ako sa sitwasyong iyon, ngunit hindi ako masaya na patay na siya." Ikinasal sa kulungan si Gypsy noong July 2022 sa isang guro sa Louisiana, subalit naghiwalay rin sila noong March 2024. Sabi nila na only a mother can love her child. Share naman ng mga ginawa ng inyong ina para maipadama sa inyo ang kanyang pagmamahal. Hanggang sa muli, paalam!